Mga kababayan, katulad nga na sinasabi natin, sana po magbunga ang trabaho, yung sinasabi, pinagmamalaki ng Marcos administration na 4 trillion investment. Sa kapatiran po ninyo mga kababayan, abay nakagawa na si President Ferdinand Marcos Jr. ng 19 na foreign trips mula nung maupo sa pwesto noong Hunyo 2022. Noong pong 2023, nakaraang taon, nakagawa siya ng 12 pagbisita sa iba't ibang bansa. Ang pinakahuli niyang biyahe ay sa bahagi po ng Tokyo, Japan. 2 linggo na po ang nakakalipas. Kung saan dumalo siya sa Asian-Japan Commemorative Summit. Mabunga umano ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Japan at nag-uwi ng malaking investment na umabot ng 14 billion o katumbos po yan ng 2.263 million dollars. Siyam na investment ang bitbit ng presidente mula Japan. Kaya pwede nating sabihin, wow! Wow, ang galing! Sabi ng Malacanang mga kababayan, umabot na raw sa kabuang 4.19 trillion o katumbas ng 72.178 billion US dollar ang halaga ng investments na nauwi ni Pangulong Marcos mula sa pagbisita po sa iba't ibang bansa. Ayon po sa Department of Trade and Industry, ang 4 trilyong halaga ng investment ay binubuo. Binubuo po yan ng 148 projects na karamihan ay nasa sektor ng manufacturing, renewable energy, data centers, telecommunications, health science at pharma manufacturing health services. Nakakalula po sa dami ng investment na nabitbit ni Marcos mula sa kanyang pagbisita sa maraming bansa. Kung isipin po natin mga kababayan, ang trillion investment na nakuha niya, abay sandamakbak na trabaho ang pwedeng ipagkulob sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. At sa dami nito mga kababayan, abay baka mabawasan na ang mga mag-abroad o mga mag-overseas workers ng mga kababayan natin. Ano pa ba ang gagawin? Ano pa ba ang gagawin ng isang Pilipino sa abroad kung hindi manatili lang dyan sa bansa natin kung talaga namang may pagkakitaan? Kaya di ba? Bakit ba magpapakahirap sa abroad yung mga Pinoy? Lalayo sa kanilang pamilya, magpapaalipin sa mga ibang lahi kung talaga namang mayroon ng nakikitang malino na pagkakitaan po dyan sa bansang Pilipinas. Kaya lang, ganito po yan. Kaya lang naman nangingibang mansa yung mga kababayan natin dahil wala pong may pagkalob na trabaho ang ating gobyerno. Sa latest survey ng Social Weather Station, abay tinatayang 7.9 milyong Pilipino ang jobless sa third quarter ng taon. Nung nakaraang taon po yan, At yung survey na yan ay ginawa po mula po September 28 hanggang October 1. Ngayon pa man, mas mababa ito sa ginawang survey noong Hunyo na 103 million ang walang trabaho. Marami ang hindi pa nakakabangon ayon sa ahensya, ayon sa ating pamalaan sa gupit ng COVID-19 at hanggang ngayon ay maasang magbabago ang buhay at hindi makakaranas ng kakapusan o pagdarahop. Maraming umaasa na ngayong taon 2024 ay hindi na maghihirap at makakatikim na daw ng ginhawa sa buhay ang marami nating kababayan. Malaki ang pag-asa na magkakaroon ng hanap buhay. Importante po yan, Kaya inaasahan ang magandang resulta sa ekonomiya ng trilyong pisong investment na nakuha ng Marcos administration sa pagbabiyahe. Sana po ito yung magiging susi ng kahirapan na diranas ng maraming Pilipino. Kaya namang punong-puno ng pag-aasa ngayon ang mga Pilipino ngayong taong 2024 bagamat nulindol dito sa Japan. Abay, siyempre maraming Pilipino rito sa Japan. Bagamat sinalubong ng lindol,
na hindi nating inaasahan na ba'y punong-puno ng pag-asa ngayong taong 2024 ang maraming mga Pilipino. Maraming sa mga Pilipino ang sinalubong ang taong 2024 na punong-puno ng pag-asa. Na dapat sinamahan nyo ng dasal, yan pong dapat ginagawa. Bago magpalit ng taon, magdasal po tayo, humingi tayo ng tawad. At pagkatapos, pagtungtong ng January 1, 2024, lumuhod tayo, tumapa tayo, ano man yung pagsambo natin. Makiusap tayo sa Panginoon na muli tayong gabayan, pagpalain, ingatan, yan. Nainiwala po mga Pilipino na sa taong 2024 ay maghahatid sa kanila ng magandang buhay. Malaki ang paniwala nila na magbabago ang kanilang mga buhay at makamtan na ang kanilang mga pinapangarap. Buong-buong paniwala ng mga Pilipino na magkakaroon ng magandang kapalaran sa pagpasok ng taong 2024. Kasi ayan po sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong Disyembre 8 hanggang Disyembre 11 noong nakaraang taon. Lumabas na 96% ang nagsabing salubungin sasalubungin nila na may matataas na pag-asa ang taong 2024. Abay, mataas ito kaysa survey ng SWS na ginawa noong 2022 na 95% ang nagsabing harapin nila ng may pag-asa ang 2023. Noong 2019, bago ang pandemya, sa survey pa rin ng SWS, lumalabas na 96% din ang nagsabing punong-puno sila ng pag-asa. Bagamat marami ang nagsasabi na harapin nila ang 2024 na may pag-asa, may mga nagsasabi rin na natatakot sila sa pagpasok ng taong 2024. Ayon sa survey, 3% ang nagsabi na natatakot sila. May mga in-interview dito, mga adored respondents na binubuo ng 1,200 individuals. Hindi naman talaga maiwasan mga kababayan na magkaroon ng takot o pangamba sa respondents sa pagpasok ng taon dahil na rin sa marahil na mga problema. Unang-una ay ang kawalan ng trabaho ng napakaraming Pilipino. Marami pa rin ang walang kasiguruhan sa hanapbuhay sapagkat ngayon pa lamang nakakabawi ang ekonomiya dahil sa pananalasan ng pandemya. Problema pa rin dyan sa Pilipinas, mga kababayan, ang mataas na bilihin. Gaya po ng bigas na hanggang ngayon ay hindi pa bumababa ang presyo. Ang pangakong ibababa sa 20 pesos per kilo ay sa panaginip lamang. Bukod sa bigas, mataas din ang presyo ng iba pang bilihin. Mataas din ang pasahe dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Kamakailan, sinabi po ng Malacanang na monitor natin, umaabot na sa kabuang 4.19 trilyon katulad ng ating sinabi ang halaga ng investment na ni Presidente mula sa pagbisita sa iba't ibang bansa. Ngayon, yan po ang inaasahan po ng mga kababayan natin na magkakaroon po ng mga proyekto dyan sa Pilipinas na sana naman ay magkatotoo. At kung totoo po yung malaking investment na ito, tiyak na maraming trabaho ang Pilipino, yan po yung pag-asa na inaasahan po ng mga Pilipino na dapat tutukan po ng pamahalaan yung kawalan po ng trabaho ng marami nating kababayan. Nang sa ganon ay bumalik na sa bansa yung mga iba pa mga kababayan natin na nagtitiis sa malit na sweldo sa iba't ibang bansa na mura lang naman na kayang-kaya nilang kitain yung mga kinikita nila dun sa kanilang kinalalagyan na kayang-kaya nilang kitain po sa Pilipinas. Kung tutuusin, kaya lang nag-abroad sila para tiyakin po na talaga namang mayroong sapat na buwan-buwan silang ipapadala sa kanilang mga pamilya. Yan po ang katotohanan. Meron tayong na-monitor sa mga lugar na mga Arabo. Abay, meron palang sumesoldo dyan ng 15,000 lamang. Sa isang buwan, Kita nyo, nakakalungkot po yan. Samantalang sa Pilipinas, mga kababayan, ay kayang-kaya mong kitain yan. Pero bakit? Bakit sila nagpupunta doon? Nagtitiis na hindi makita yung pamilya. Nagtitiis na alipinin ng ibang lahi. Kasi nga ganito po ang kahit gusto nila, meron silang kasiguraduhan na ipapadala. At dyan sa Pilipinas, hindi sila kakatiyak ng tunay na trabaho. Ayun, yung mga investment na pinagmamalaki ng gobyerno na kung tutusin ay trilyon-trilyon po yan, ay kung talaga namang magkaroon ng makatuparan yung mga proyekto na kanilang gagawin, yung mga investor, abay talagang hindi na alis ng bansa ang mga karamihang mga Pilipino para hanapin ang kanilang kapalaran dun sa abroad.
Ngayon lamang po ang totoo, ha? Ayan, sabi ng aking may bahay, puro pledge, wala namang resulta, ha? Siyempre, ganito po kasi yan, babe, ha? Pag ikaw ay pumunta sa abroad, halimbawa ako pinadala mo. Ikaw yung boss ko, pumunta ako sa abroad. Pagbalik ko, kailangan may magandang report ako sa iyo, ha? Ganun lang po yan. Ito po yung ganito, ma'am, sir, yung resulta ng aming pag-meeting doon sa isang kumpanya. Sila raw ay mag-invest, bla bla bla, ganyan. Kailangan may pakita ka. Wala namang presidente ng Pilipinas na nagpupunta sa abroad na ang pagay ay para makakuha ng mga investor na pagbalik sa Pilipinas ay magsasabi na walang nakuhang investor. Wala po yan. Ha? Lahat ng nagpupunta sa abroad. Ha? Kaya nga ang ginagawa niyan, ang parusot nila, biyahe dito, biyahe doon kasi ang katiwiran nila para manghikayat ng mga investors. Ngayon, hintayin natin yung katotohanan kung talagang magkaroon ng katotohanan. Di po ba? Anyway, Happy New Year kay Resty You Pugal. Param naisem nga aglakapan gaganyan. Hello sir, watching naisem nga aglakapan gaganyan. Wow. Ibig sabihin ng naisem sa Tagalog ay naka-smile. Lagi nakangiti. Magandang gabi rin kay Edito Mario Yangat Manguba. Ganon din kay Esme Raquinho. Magandang gabi rin kay Norme Daga Bernadette. Abay, mamaya pag-usapan po natin. Tapos tayo magtalakayan ng mga